Pansin, ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring ganap na baguhin ang iyong pag-unawa sa Biblia ng Diyos at plano para sa mga kalalakihan at kababaihan. Sa loob ng maraming siglo, tinuruan tayo na nilikha si Eva mula sa isang simpleng Adam rib, ngunit at kung sinabi ko sa iyo na ito ay isang kumpletong kasinungalingan, batay sa isang error sa pagsasalin, ang katotohanan na nakatago sa orihinal na teksto ng Hebreo ay nakakagulat na ang karamihan sa ang mangangaral ay hindi kahit na alam o hindi maglakas, loob na ibahagi ito. Nakaramdam ka na ba ng nalilito tungkol sa totoong papel ng mga kababaihan ayon sa Biblia? Nakipaglaban ka ba sa mga interpretasyon na tila sumasalungat sa pag-ibig at hustisya ng Diyos? Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong mga naniniwala ang nalinlang sa masamang pagsasalin na ito na nagulong sa aming pag-unawa sa orihinal na disenyo ng banal. Si Hesukristo ay dumating upang maibalik ang katotohanan at ngayon, ang salita ng Diyos ay magbubunyag ng isang lihim na nakatago ng hubad na mata sa loob ng maraming siglo. Ang paghahayag ng Biblia na ito ay napakalakas na maaari nitong pagalingin ang mga sirang relasyon at mabago ang iyong pananampalataya ng malalim. Kung naniniwala ka, talaga na nilikha ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan na may banal na layunin, kailangan mong malaman ang katotohanan na ito ngayon. Bago magpatuloy iwanan ang iyong gusto, mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso upang hindi makaligtaan ang alinman sa mga paghahayag na Biblia na maaaring magbago ng iyong espiritual na buhay. At ngayon, maghanda upang sorpresahin ka sa kung ano talaga ang sinasabi ng orihinal na teksto ng Hebreo tungkol sa paglikha ni Eva. Ang katotohanan ito ay palayain ka at mapapalapit ka sa puso ng Diyos na hindi pa dati. Kumusta naman, mahal na mga kaibigan? Wow! Anong kagalakan na ibabahagi sa iyo ngayon ang nakakagulat na paghahayag na ito? Patuloy na inaanyayahan tayo ng pananampalataya na palalimin ang mga banal na kasulatan at maraming mga kayamanan na nakatago sa Biblia na kung minsan ay nawala sa pagsasalin. Naisip mo ba kung ano ang lagi mong itinuro tungkol sa paglikha ng Eva ay maaaring batay sa isang hindi pagkakaunawaan? Bueno, lumiliko na sa loob ng maraming siglo sinabi sa amin na nilikha ng Diyos si Eva mula sa isang Adam rib, di ba? Ito ay isang bagay na tinanggap namin nang hindi pinag-usapan ito, ngunit kaibigan ko, ang katotohanan ay mas malalim at maganda kapag lumapit tayo sa orihinal na teksto. Ang ating Diyos ay isang Diyos ng mga detalye, at ang bawat salita sa mga banal na kasulatan ay may isang banal na layunin na nagpapalapit sa atin at ang kanyang kalooban para sa ating buhay. Ang galugarin natin ngayon ay isang manghang error sa pagsasalin na humuhubog sa pag-unawa sa milyon-milyong mga mananampalataya sa mga henerasyon. At kapag ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, ginagawa niya ito ng may katumpakan na kung minsan ay nawala kapag pumasa tayo mula sa isang wika patungo sa isa pa. Itinuro sa atin ni Hesukristo na maghanap ng katotohanan sapagkat ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Juan 1:32. At ngayon hahanapin natin ang katotohanan na yon sa account sa paglikha. Ano ang isang kamangha? Mangha upang makalapit sa orihinal na teksto ng Hebreo at matuklasan ang mga bagong sukat ng kahulugan. Para bang biglang isang ilaw ang naka-on sa isang madilim na sulok ng aming pag-unawa. Ang Biblia ay ganyan, alam mo, ang isang walang kabuluhan na balon ng banal na karunungan na laging may bago upang ibunyag sa atin kahit na sa mga kwentong inaakala nating alam natin sa pamamagitan ng puso. Ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa rib ni Adam ay hindi isang simpleng hindi mahalaga na detalye. Hindi naman, ang paraan kung saan naiintindihan natin ang paglikha ng Eva ay may malalim na implikasyon sa kung paano natin nakikita ang ugnayan sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan sa banal na plano. Ang Diyos, sa kanyang walang katapusang karunungan, ay dinisenyo ang bawat aspeto ng paglikha na may isang layunin, at ang paraan ng pag-unawa natin sa pangunahing account na ito ay maaaring makaimpluwensya kung paano natin nabubuhay ang ating pananampalataya sa araw-araw. Napansin mo ba kung paano kung minsan ang isang maliit na pagkalito ay maaaring humantong sa amin sa iba't ibang mga landas? Well, ito mismo ang nangyari sa pagsasalin na ito. Ano sa orihinal na Hebreo ang nagpapadala ng isang mensahe ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay at pandagdag
ay naging sa pamamagitan ng mga siglo ng mga pagsasalin sa isang bagay na maaaring kahulugan ng naiiba. Nakatutuwa kung paano ang salita ng Diyos ay patuloy na nagpapakita ng mga katotohanan kahit na matapos ang maraming siglo. At ito ay ang Biblia ay hindi lamang anumang libro. Ito ay ang buhay na salita ng Diyos na patuloy na nagsasalita sa bawat henerasyon ng mga mananampalataya. Tulad ng sinabi ng Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at epektibo at mas matalim kaysa sa anumang dalawang gilid ng tabak. Kapag lumapit tayo sa mga banal na kasulatan na may bukas at mapagpakumbabang puso, ang Diyos ay palaging may bago upang ipakita sa atin. At ngayon, ang aking mga kaibigan, matutuklasan natin kung paano ang isang simpleng, hindi magandang isinalin na salitang Hebreo ay naiimpluwensyahan ang pag-unawa sa isa sa mga pangunahing kwento ng ating pananampalataya. Ang paghahayag na ito ay hindi lamang makakatulong sa amin na mas maunawaan ang teksto sa Biblia, ngunit maaari ring baguhin ang aming pangitain sa disenyo ng Diyos para sa relasyon ng tao. Napakaganda nitong malaman na ang ating Panginoong Hesukristo ay patuloy na gagabay sa atin patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa kanyang salita. At ngayon ipasok natin ang manghang mundo ng Biblia na Hebreo at tuklasin kung ano ang salitang iyon na isinalin natin bilang rib. At alam mo kung ano ang pinakamaganda sa lahat ng ito? Na sa tuwing pinalalalim natin ang salita ng Diyos, ang ating kaugnayan sa Kanya ay pinalakas. Ang bawat bagong pagtuklas ay tulad ng isang regalo mula sa langit, isang palatandaan na nais ng ating Ama sa langit na makilala natin siya ng higit pa at mas matalinong. Sinabi ni Jesus, suriin ang mga banal na kasulatan dahil sa palagay mo ay mayroon kang buhay na walang hanggan at sila ang nagpatotoo sa akin. 1 Rhyme 39. At ito ay tiyak kung ano ang ginagawa natin ngayon. Suriin ang mga banal na kasulatan, lumampas sa ibabaw upang matuklasan ang isang mas mayaman at mas kumpletong patotoo tungkol sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan mula pa noong simula ng panahon. Kaya samahan mo ako sa manghang paggalugad sa Biblia kung saan matutuklasan natin kung paano magbubukas ang isang maliit na salitang Hebreo ng isang mundo ng kahulugan na marahil ay hindi namin naisip. Well, mga kaibigan, ngayon ay papasok kami sa pinagmulan ng hindi pagkakaunawaan na ito na nagtitiis sa mga siglo. Napansin mo ba kung paano ang isang ideya ay maaaring mag-ugat ng labis na walang sino mang nangahas na tanungin ito? Bueno, sa Genesis 2:21-22, nabasa natin, pagkatapos si Jehovah na Diyos ay tumulog tungkol kay Adan, at habang siya ay natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga buto-buto at isinara ang laman sa kanyang lugar. At mula sa tadyang na kinuha ni Jehovah ang Diyos mula sa lalaki, gumawa ng isang babae at dinala siya sa lalaki. Ito ang tradisyonal na pagsasalin na alam nating lahat, di ba? Ang natutunan namin mula pa noong bata pa sa linggo ng paaralan. Ngunit ito ay kung saan inaanyayahan tayo ng ating pananampalataya na pumunta pa, hindi maging mababaw ngunit upang hanapin ang pinakamalalim na katotohanan na nais ng Diyos na ibunyag sa atin. Sa orihinal na teksto ng Hebreo, ang salitang isinalin bilang rib ay tsela. At narito ang paghahayag na maaaring sorpresa sa iyo. Ang salitang ito ay lilitaw ng higit sa 40 beses sa lumang tipan, ngunit halos hindi ito nangangahulugang rib. Hindi ba kamangha-mangha kung paano patuloy na inaanyayahan tayo ng Diyos na palalimin ang kanyang salita? Laging hinikayat tayo na Jesucristo na maghanap ng katotohanan sapagkat ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin. At sa kasong ito ang katotohanan ng linguistika ay manghang. Sa karamihan ng mga kaso ang tsela ay ginagamit sa Biblia upang sumangguni sa isang panig o isang kumpletong istruktura. Halimbawa, kapag ang mga panig ng tabernakulo ay inilarawan sa Exodo, ginagamit ang parehong salitang ito. Hindi ito tumutukoy sa isang maliit na piraso, ngunit sa isang buong seksyon, sa isang kumpletong panig. Paano naiiba ang imahe kapag nakita natin ito sa ilalim ng ilaw na ito? Hindi mo ba iniisip? Kung titigil tayo sa pag-iisip tungkol dito, mas nakakaintindi ito sa teolohikal. Bakit ang Diyos sino pumili upang lumikha ng mga kababaihan mula sa isang maliit na buto? Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay isang Diyos
na may layunin at kahulugan. Ang bawat kilos ng paglikha ay may malalim na simbolismo. At kung nauunawaan natin ang tsela bilang gilid o bahagi, kung gayon ang kwento ay nakakakuha ng isang mas mayaman at mas malalim na sukat. Hindi ito ang Diyos ay kumuha ng isang hindi gaanong kahalagahan ng Adan, ngunit kinuha niya ang isang buong panig, isang malaking bahagi sa kanya upang lumikha ng Eva. Ito ay mas malakas na sumisimbolo sa pagkakaisa at pangunahing pagkakapantay. Pantay sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan sa banal na plano, tulad ng sinabi mismo ni Adan nang makita niya si Eva. Ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Genesis 2:23. Hindi lamang siya pinag-uusapan tungkol sa isang tadyang, ngunit kinikilala ang isang mas malalim at mas kumpletong koneksyon. At ang aking mga kaibigan, ang ating Diyos ay isang Diyos na nag-aalaga sa bawat detalye. Kapag pinag-aaralan natin ang Biblia ng malalim, natuklasan namin na walang mga random na salita. Ang bawat termino, bawat ekspresyon ay naging inspirasyon ng banal na espiritu upang makipag-usap ng walang hanggang katotohanan. Tulad ng sinabi ni Timoteo 3:16, ang bawat pagsulat ay inspirasyon ng Diyos at kapaki, pakinabang na magturo, mag-redargrow, iwasto, magturo sa hustisya. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na hindi natin nasiyahan ang Biblia ng mababaw. Si Jesus mismo ang pumuna sa relihiyon ng kanyang oras para manatili sa liham nang hindi nakukuha ang diwa ng mga banal na kasulatan. At narito mayroon kaming isang malinaw na halimbawa ng kung paano ang isang hindi tumpak na pagsasalin ay maaaring humantong sa amin sa isang limitadong pag-unawa sa banal na mensahe. Ang salitang tsela ay nagsasabi sa amin tungkol sa pagkumpleto na ang lalaki at babae ay nilikha bilang pantay at pantulong na bahagi ng isang orihinal na buo. Napakagandang paghahayag na makakatulong sa atin na mas maunawa ng puso ng Diyos. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang isang pag-usisa sa linguistika. Mahal na mga kaibigan, ito ay may malalim na implikasyon para sa ating pananampalataya at kung paano natin naiintindihan ang plano ng Diyos para sa relasyon ng tao. Pag-isipan ito, kung si Eva ay nilikha hindi ng isang maliit na tadyang, ngunit sa isang buong panig ni Adan, iminumungkahi nito na ang Diyos ay naglihi hindi bilang pangalawa o hinango na pagkatao, ngunit bilang isang mahalagang kalahati ng sangkatauhan. At ito ay perpektong nakahanay sa Genesis 1:27, kung saan nabasa natin na nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang imahe. Sa imahe ng Diyos nilikha niya ito, lalaki at babae ang nilikha sa kanila. Parehong lalaki at babae ay sumasalamin din sa imahe ng Diyos. Parehong pantay na mahalaga sa kanilang banal na plano. Si Jesucristo ay dumating upang maibalik ang orihinal na pangitain na ito, na tinatrato ang mga kababaihan na may revolusyonaryong paggalang at dignidad sa kanilang oras. At ang lahat ng ito ay na-prefigure sa tamang pag-unawa sa salitang tsela. Napakaganda ng makita kung paano naglalaman ang salita ng Diyos ng mga kayamanan ng karunungan na patuloy na ibunyag sa mga nag-aaral nito ng may taimtim na puso. Ngayon, tingnan natin kung paano pinagsama ang error sa pagsasalin na ito sa buong kasaysayan. Ngayon na nauunawaan natin ang orihinal na kahulugan ng salitang tsela, tuklasin natin kung paano ipinadala ang maliit na hindi pagkakaunawaan na linguistika na ito sa buong siglo hanggang sa maabot natin ang ating mga modernong Biblia. Alam mo ba? Minsan iniisip ko kung gaano karaming iba pang mga hiyas ng banal na karunungan ang maaaring maghintay na muling matuklasan sa mga orihinal na teksto. Tulad ng paalala sa amin ng awit 119:105, ang lampara ay nasa aking mga paa, ang iyong salita, at isang bahagi sa aking landas. Arkam sa tuwing pinalalalim natin ang mga banal na kasulatan na may pagpapakumbaba at pananampalataya. Pinapaliwanag ng Diyos ang ating pag-unawa sa mga nakakagulat na paraan. Nagsimula ang lahat sa 3 siglo BC nang ang isang pangkat ng mga eskolar ng mga Hudyo sa Alexandria, Egypt, ay nagsagawa ng napakalaking gawain ng pagsasalin ng mga banal na kasulatan sa Greek. Ang pagsasalin na ito, na kilala bilang Septuagint, ay isang regalo mula sa Diyos upang ang kanyang salita ay maaaring lumawak sa kabila ng mga hangganan ng mga Hudyo. Gayunpaman, tulad ng sa bawat pagsasalin,
nahaharap sila ng mga salita at konsepto na hindi palaging may eksaktong katumbas sa patutunguhang wika. At ito ay kung saan ang aming kwento ay tumatagal ng isang wiling pagliko. Nang maabot ang salitang tsela sa kwento ng paglikha, pinili nilang isalin ito bilang pleura, isang term na Greek na maaaring mga hulugan ng parehong gilid at rib. Nakikita mo kung paano nagsimulang mag-sneak ang kalabuan sa salaysay. Ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay nagpapahintulot sa sangkatauhan na lumahok sa paghahatid ng kanyang mensahe na nagtitiwala na ang banal na espiritu ay gagabay sa mga mananampalataya patungo sa kumpletong katotohanan, tulad ng ipinangako ni Hesukristo sa Juan 13. Makalipas ang ilang siglo, nakarating kami sa isa pang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Biblia. Noong ika-4 na siglo pagkatapos ni Kristo, isinagawa ni San Jeronimo ang gawain ng pagsalin sa mga sulatin ng Latin na lumilikha ng alam natin bilang Vulgata. Ang pagsasalin na ito ay naging pamantayang teksto para sa Western Church ng higit sa 1,000 taon. Isipin ang impluensya nito. At nang matagpuan ni San Jeronimo ang salitang pleura sa Septuagint, isinalin niya ito bilang kostai na partikular na nangangahulugang rib sa Latin. Kaya, ang interpretasyon ay naging mas mahigpit, nawawala ang mayaman na kalabuan ng orihinal na termino ng Hebreo. Nakatutuwang makita kung paano naglakbay ang salita ng Diyos sa iba't ibang kultura at wika. Palaging pinapanatili ang mahahalagang mensahe ng kaligtasan nito, bagaman ang ilang mga nuances ay maaaring mabago sa daan. Tulad ng paalalahanan sa amin ni Isaias Capriato 8, ang damo ay nalunod, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay nananatiling magpakailanman. At sa gayon ay nakarating kami sa 19 na siglo nang nangyari ang Biblia ni Haring Jacobo, isa sa mga pinaka-maimpluensyang pagsasalin sa mundo ng Ingles. Ang mga tagasalin batay sa tradisyon na itinatag ng Vulgata ay nagpatuloy sa ideya ng rib. Pagkatapos nito, ang interpretasyong ito ay napasok sa tradisyon ng Kristiyano na walang nagtanong dito. At ito ay kung paano ito dumating hanggang sa araw na ito at ang aming mga modernong pagsasalin. Ano ang patotoo kung paano maaaring pinagsama ang isang interpretasyon sa paglipas ng panahon? Ngunit palaging inaanyayahan tayo ng Diyos na baguhin ang ating isip at ating pag-unawa tulad ng hinikayat tayo ni Pablo sa Roma 12:2. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay naghihikayat sa atin na huwag manirahan para sa itinatag, ngunit laging humingi ng mas malalim at mas tunay na pag-unawa sa kalooban ng Diyos na ipinahayag sa kanyang salita. Mahalagang tandaan na ang paglilibot na ito ng kasaysayan ng mga pagsasalin ay hindi balak na pintahin ang gawain ng mga dedikadong tagasalin na ito. Lahat sila ay gumawa ng isang napakalawak at mahalagang gawain upang gawing ma-access ang salita ng Diyos sa milyon-milyong mga tao. Kung wala ang kanilang trabaho, marami sa atin ang hindi magkakaroon ng access sa mga banal na kasulatan ngayon. Tulad ng sinasabi ng unang mga taga-Korinto 4:1, tayo ay mga administrador ng mga hiwaga ng Diyos. At ang bawat henerasyon ay gumagawa ng pinakamahusay na maaari sa mga tool at kaalaman na magagamit sa oras. Gayunpaman, habang isusulong natin ang ating kaalaman sa lingwistika at kasaysayan, pinapayagan tayo ng Diyos na palalimin at pinuhin ang ating pag-unawa sa kanyang mensahe. Para bang sinabi sa amin ng Panginoon, marami pa, higit pa sa nais kong ipakita sa iyo. At ito ay tiyak kung ano ang nararanasan natin kapag ginalugad ang totoong kahulugan ng tsela. Ito ay hindi isang pagtanggi sa tradisyon, ngunit isang pagpapayaman ng ating pag-unawa sa Biblia na nagpapalapit sa atin sa puso at ang orihinal na hangarin ng ating mapagmahal na tagalikha. Napakaganda ng pagsunod sa paglalakbay na ito ng espiritual na pagtuklas. Ang Diyos ay patuloy na ibunyag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita at ang bawat bagong pag-unawa ay nagpapalapit sa atin sa kapunuan ng kanyang katotohanan. Tulad ng sinabi ni Jesus, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Juan 8:32. At ngayon ang aking mga kaibigan, galugarin natin kung ano talaga ang ibig sabihin na maunawaan ang tsela bilang panig sa halip na rib at kung paano ang pag-unawa na ito ay ganap na nagbabago ng aming pangitain sa kwento ng paglikha at ang banal na plano para sa sangkatauhan.
aking mga mahal na kaibigan. Ngayon naabot namin ang isa sa mga panabik na bahagi ng aming pagkalugad. Kung muling i-interpret natin ang salitang tsela bilang gilid sa halip na rib, napagtanto mo ba kung paano nagbabago ang buong kasaysayan ng paglikha? Ito ay parang biglang isang maliwanag na ilaw ay naiilaw na nag-iilaw ng isang daanan na naisip nating malalaman natin. Ang Biblia ay puno ng mga nakatagong hiyas na ito, naghihintay na matuklasan ng mga taong taimtim na naghahanap, tulad ng sinasabi ng Kawikaan 25:2. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay upang masakop ang isang issue, ngunit si Gloria de los Reyes ay upang siyasatin ito. At ngayon, ang aking mga kaibigan, sinisiyasat natin ang isa sa mga bagay na hindi nagbabago na ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Isipin ito, kung ang Diyos ay hindi lamang kumuha ng isang tadyang, ngunit isang buong panig o gilid ni Adan, ano ang nagsasabi sa atin tungkol sa kanyang hangarin kapag lumilikha si Eva? Ito ay hindi isang maliit at hindi gaanong mahalaga na buto, ngunit isang malaking bahagi, pangunahing bahagi ng unang tao. Ano ang isang malakas na imahe ng pagkakapantay, pantay at pandagdag, sa halip na makita ang mga kababaihan bilang isang bagay na accessory o pangalawa na nagmula sa isang maliit na bahagi ng lalaki, ang interpretasyong ito ay nagpapakita sa amin na si Eva ay nilikha mula sa isang kumpletong kalahati ng Adan na sumisimbolo ng isang pangunahing pagkakapantay, pantay sa banal na disenyo. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay hindi lumikha ng Eva bilang isang subordinate na pagkatao, ngunit bilang isang mahalagang katapat na katumbas ng halaga at dignidad. Napakaganda ng pagtuklas kung paano ang salita ng Diyos ay palaging naglalaman ng katotohanan ito, kahit na kung minsan ang ating mga pagsasalin ay hindi nakuha ang lahat ng kanilang lalim. Si Hesukristo ay dumating upang maibalik ang orihinal na pag-unawa na ito, tinatrato ang mga kababaihan na ay revolusyonaryong paggalang sa kanilang oras, na kinikilala ang kanilang pantay na halaga sa harap ng mga mata ng Diyos. Ang paghahayag ng linguistika na ito ay tumutulong sa amin na mas maunawaan kung bakit sinabi ni Adam, "Ito ang buto ng aking mga buto at laman ng aking laman." Genesis 2:23. Hindi lamang niya tinutukoy si Eva ay nabuo mula sa isa sa kanyang mga buto-buto, ngunit kinikilala ang isang mas malalim at mas kumpletong koneksyon. Siya ay literal na bahagi sa kanya, isang mahalagang kalahati na nakumpleto ang sangkatauhan, at ang aking mga kaibigan nang nilikha ng Diyos ang sangkatauhan sa kanyang imahe. Nilikha ito kapwa panlalaki at pambabae, tulad ng sinabi ng Genesis 1:27, at nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang imahe. Sa imahe ng Diyos nilikha niya ito, lalaki at babae ang nilikha sa kanila, parehong magkasama ay sumasalamin sa kumpletong imahe ng Diyos. Anong malalim na teolohiya ang nakakode sa mga sinaunang salita? Pinapayagan tayo ng pananampalataya na makita ang lampas sa mababaw at matuklasan ang walang hanggang katotohanan na pinagtagpi ng Diyos sa kanyang salita. Ang pag-unawa na ito ay nagbubuhos din ng bagong ilaw kung bakit sinabi ng Genesis 2:24, "Sa makatuwid, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sasali sa kanyang asawa, at sila ay magiging isang laman." Ang pag-aasawa, ayon sa banal na plano, ay hindi lamang isang praktikal o unyon sa lipunan, ngunit isang mystical reunification ng kung ano ang dating. Para bang dinisenyo ng Diyos ang sangkatauhan bilang isang unit na pinaghiwalay at nagnanais na sumali muli. Hindi ba ito isang magandang prefigurasyon kung paano dumating si Hesukristo upang maibalik ang ating pagkakaisa sa Diyos? Sino ang nasira ng kasalanan? Ang Biblia ay puno ng mga banal na pattern na paulit-ulit sa iba't ibang antas, na nagpapakita sa amin ng pagkakaugnay at kagandahan ng plano ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Efeso 5, ang pag-aasawa mismo ay isang simbolo ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan nito. At ngayon nakikita natin na kahit sa orihinal na gawa ng nilikha ni Eva, ang Diyos ay nagtatatag ng isang malakas na simbolo ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay at pag-ibig sa isa't isa. Ang aking mga kaibigan, ang paghahayag na ito tungkol sa kahulugan ng tsela ay hindi lamang isang mausisa na detalye ng linguistika. Ito ay may malalim na implikasyon para sa kung paano natin naiintindihan ang disenyo ng Diyos para sa mga relasyon ng tao, lalo na sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan.
Sa isang mundo kung saan ang mga ugnayang ito ay minarkahan ng pangingibabaw, hindi pagkakapantay, pantay at pang-aabuso, tinawag tayo ng salita ng Diyos na bumalik sa orihinal na plano. Isang relasyon ng paggalang sa isa't isa, pagkumpleto at pangunahing pagkakapantay, pantay. Si Jesus mismo ang nagbalik sa pangitain na ito, na tinatrato ang mga kababaihan na walang naganap na paggalang at dignidad sa kanilang kultura. At ngayon nakikita natin na ang paggamot na ito ay hindi isang pagbabago, ngunit isang pagpapanumbalik ng orihinal na hangarin ng Diyos mula sa paglikha. Napakaganda ng makita kung paano naglalaman ang Biblia ng mga walang hanggang katotohanan na ito na mananatiling may kaugnayan at nagbabago para sa ating buhay ngayon. Ang pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita ay nagpapahintulot sa atin na matuklasan muli ang mga kayamanan ng karunungan na nagpapaliwanag sa ating landas sa isang nalilito na mundo. At ngayon galugarin natin ang mas malawak na mga implikasyon ng teolohiko at kultura ng paghahayag na ito. Kung ano ang natuklasan natin ay hindi lamang isang giliw na detalye ng linguistika, ngunit mayroon itong malalim na mga implikasyon sa teolohiko at kultura na humuhubog sa ating lipunan sa loob ng maraming siglo. Napagtanto mo ba kung paano maimpluwensyahan ng isang simpleng salitang isinalin ang paraan ng pag-unawa sa ating lugar sa banal na plano? Ito ay ang Biblia ay hindi lamang isang libro o libro ng mga patakaran. Ito ang buhay na paghahayag ng Diyos para sa atin at ang bawat detalye ay may layunin. Tulad ng ipinapaalala nito sa amin the 7 Timoteo Trucker, under 6 Tamas 1:17. Ang lahat ng banal na kasulatan ay inspirasyon ng Diyos at kapaki-pakinabang na magturo upang sawayin, iwasto at magturo sa katarungan, upang ang alipin ng Diyos ay ganap na sinanay para sa bawat mabuting gawa. Kung maingat nating obserbahan ang kwento ng paglikha sa Genesis, nakikita natin na sa kakanyahan nito ay nagtuturo ito ng pagkakaisa, hindi pagsasaayos. Ang orihinal na salaysay, na intindihan ng tama, ay nagpapakita sa atin na nilikha ng Diyos si Eva hindi bilang isang appendix o pangalawang pagkatao, ngunit bilang isang pantay at pantulong na bahagi ng sangkatauhan. Gaano kaiba ang pangitain ng maraming mga interpretasyong patriarkal na binuo sa mga siglo. At sa kasamaang palad, ang tradisyonal na interpretasyon ng rib ay minsan ay ginamit upang bigyang katwiran ang ideya na ang mga kababaihan ay likas na mas mababa o subordinado sa mga kalalakihan. Ngunit kapag bumalik tayo sa orihinal na teksto ng Hebreo at nauunawaan ang tsela bilang panig, ang katwiran na ito ay nahuhulog. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay lumikha ng mga kalalakihan at kababaihan bilang pantay. Nakasosyo, ang bawat isa ay nag-aambag ng kanilang natatanging mga regalo sa karaniwang proyekto ng sangkatauhan. Si Hesukristo sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa ay nagpakita ng pangitain na ito. Tinatrato ang mga kababaihan na may revolusyonaryong paggalang at dignidad sa kanilang oras, sa gayon ay pinapanumbalik ang orihinal na hangarin ng Diyos. Nakatutuwang makita kung paano ang mas tumpak na pag-unawa sa teksto ng Biblia ay nakahanay ng perpekto sa iba pang mga sipi ng mga banal na kasulatan na pinag-uusapan ang mga relasyon sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Halimbawa, sa Efeso 5:28-31 isinulat ni Paul, "Kaya dapat mahalin ng mga asawa ang kanilang mga kababaihan bilang kanilang sariling mga katawan. Siya na nagmamahal sa kanyang asawa, nagmamahal sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino mang kinasusuklaman ang kanyang sariling laman, ngunit pinapanatili ito at alagaan siya, pati na rin si Kristo sa simbahan. Na ang dahilan kung bakit iiwan ng tao ang kanyang ama at ina at sasali sa kanyang asawa at kapwa magiging isang laman." Pansinin kung paano naiugnay ni Paul ang talatang ito ng direkta sa kwento ng paglikha. Pinatibay ang ideya na ang pag-aasawa ay isang relasyon ng pag-ibig sa isa't isa, hindi domain. Ang pananampalataya sa Diyos ay humahantong sa atin na maghanap at mabuhay alinsunod sa orihinal na disenyo nito, hindi ayon sa mga pagbaluktot na ipinakilala ng kultura o hindi pagkakaunawaan sa paglipas ng panahon. Ang paghahayag na ito ay mayroon ding mga implikasyon para sa kung paano natin naiintindihan ang imahe ng Diyos sa sangkatauhan. Sinasabi sa atin ng Genesis 1:27 na nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang imahe, sa imahe ng Diyos na nilikha niya ito.
lalaki at babae ang nilikha sa kanila. Ipinapahiwatig nito na kapwa lalaki at babae, magkasama ay sumasalamin sa kumpletong imahe ng Diyos. Wala sa kanilang sarili na ganap na kumakatawan sa imaheng iyon. Parehong kinakailangan sa kanilang pagkakaiba, iba at pandagdag. Napakagandang disenyo ng banal. At kapag nauunawaan natin na si Eva ay nilikha ng isang kumpletong panig, hindi isang maliit na rib, ang katotohanan na ito ay nagiging mas malinaw at mas malakas. Hinati ng Diyos ang orihinal na sangkatauhan sa dalawang pantay at pantulong na bahagi. Bawat isa ay sumasalamin sa mga natatanging aspeto ng kanyang pagkatao. Si Hesukristo ay hindi lamang upang mailigtas tayo mula sa kasalanan, kundi pati na rin upang maibalik ang orihinal na disenyo na ito, na nagpapagaling sa mga dibisyon at hindi pagkakapantay, pantay na ipinakilala ng kasalanan sa ating mga relasyon. Mahalagang i-highlight ang aking mga kaibigan na ang pag-unawa na ito ay hindi naghahangad na burahin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay nilikha ang mga pagkakaiba, iba na may layunin. Ang ipinapakita sa atin ng lingwistikong ito ay ang mga pagkakaiba na ito ay hindi kailanman nakalaan upang magtatag ng isang hierarchy ng halaga o dignidad. Tulad ng sinabi ng Galatia 3:28, wala ng Hudyo o Greek, alipin o libre, lalaki o babae, ngunit lahat kayo ay isa kay Kristo Jesus. Sa kaharian ng Diyos ang pagkakaiba, iba ay hindi nagpapahiwatig ng hindi pagkakapantay-pantay. Sa halip, pinayaman nito ang aming kolektibong karanasan at ang aming kakayahang ipakita ang iba't ibang mga aspeto ng banal na karakter. Itinuturo sa atin ng Biblia na pinahahalagahan ng Diyos ang pagkakaisa sa pagkakaiba. Iba hindi pagkakapareho at ang katotohanan ito ay kamangha. Manghang makikita sa orihinal na kwento ng paglikha ni Eva mula sa panig ni Adan. Ano ang isang regalo na muling matuklasan ang mga walang hanggang katotohanan na ito mula sa simula, naghihintay na maunawaan sa lahat ng kanilang lalim. At ngayon, mahal na mga kaibigan, na ginalugad ang malalim na teolohikal at kulturang implikasyon ng paghahayag na lingguistika na ito, handa na nating tapusin ang ating paglalakbay sa pagtuklas at pag-isipan kung paano mababago ng mga katotohanang ito ang ating pag-unawa sa pananampalataya at ang ating mga relasyon ngayon. Mahal kong mga kapatid sa pananampalataya, naabot namin ang pagtatapos ng manghang paglalakbay sa pagtuklas sa Biblia. At kung ano ang isang nakakagulat na paghahayag na natagpuan namin. Namangha ako sa kung paano patuloy na binubuksan ng Diyos ang ating mga mata sa mga katotohanan na nakatago ng buong pananaw sa loob ng maraming siglo. Bilang awit 119:18, buksan ang aking mga mata at tingnan ang mga kababalaghan ng iyong batas. At iyon mismo ang nangyari ngayon sa pamamagitan ng muling pagtuklas ng totoong kahulugan ng salitang tsela sa kwento ng paglikha. Ang pagsasalin ng maliit na salitang ito bilang rib ay hugis ng mga siglo ng pag-iisip sa relihiyon at kultura na impluensyahan nito kung paano natin naiintindihan ang mga ugnayan sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan, kung paano natin binibigyang kahulugan ang banal na disenyo para sa sangkatauhan, at kahit na kung paano natin nakikita ang ating sarili bilang mga nagdadala ng imahe ng Diyos. Ngunit kapag bumalik tayo sa orihinal na teksto ng Hebreo at nauunawaan na ang tsela ay nangangahulugang mas tiyak na panig o panig, isang mas mayaman at mas magandang pananaw sa plano ng Diyos ay binuksan sa harap natin. Napakaganda nang makita kung paano palaging naglalaman ang Biblia ng mas malalim na mga layer ng kahulugan na naghihintay na matuklasan ng mga naghahanap ng isang taimtim na puso. Ipinangako sa amin ni Hesukristo, hilingin at bibigyan ka sa iyo, maghanap at makikita mo, tumawag at magbubukas, Mateo 7:7. At ngayon naranasan natin ang katotohanan ng pangakong ito na maghanap ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang salita. Ang pag-unawa na si Eva ay nilikha mula sa isang kumpletong bahagi ng Adan, hindi isang maliit na tadyang, ay tumutulong sa amin na makita ang paglikha ng mga kababaihan bilang isang gawa ng pangunahing pagkakaisa at pagkakapantay-pantay. Ito ay hindi isang huli na pangyayari o isang karagdagan sa banal na plano.
ngunit isang mahalagang at pantay na bahagi ng orihinal na disenyo ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang pag-unawa na ito ay nagpapanumbalik ng parehong dignidad at halaga na ibinigay ng Diyos kapwa sa mga kalalakihan at kababaihan mula pa sa simula. Tulad ng sinabi ng Genesis 1:31, pagkatapos ng paglikha ng parehong lalaki at babae sa kanyang imahe, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nagawa at narito, siya ay mabuti sa mahusay na paraan. Ipinagdiwang ng Diyos ang paglikha ng parehong kalalakihan at kababaihan at pantay na mabuti. Pantay na mahalaga, isang salamin din ng kanyang banal na imahe. Ang pananampalataya sa mapagmahal na Diyos na ito ay tumawag sa atin upang ipakita ang parehong pagtatasa sa ating mga relasyon at mga estrukturang panlipunan. Ang paghahayag na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Biblia ay isang hindi masasayang kayamanan ng banal na karunungan. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 13:22, ang lahat ay natutunan sa kaharian ng langit ay katulad ng isang ama ng pamilya na kumukuha ng mga bagong bagay at mga dating bagay sa kanyang kayamanan. At iyon ang nagawa natin ngayon. Kinuha natin mula sa kaba ng mga banal na kasulatan ng isang bagong pag-unawa sa isang sinaunang kwento na nagpayaman sa ating pananampalataya at ang ating pananaw sa plano ng Diyos. Kahit na matapos ang libu-libong taon, ang salita ng Diyos ay patuloy na nagpapakita ng mga bagong aspeto sa bawat henerasyon ng mga mananampalataya. Ano ang isang pribilehiyo na makilahok sa patuloy na pagtuklas ng banal na karunungan? Tulad ng ipinapaalala sa atin ng Warna mga taga-Korinto 2:9-10, ang mga bagay na hindi nakikita ng isang mata o narinig at hindi rin sila tumaas sa isang tao ng tao, sila ang naghanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ipinahayag sila ng Diyos sa atin ng Espiritu. Sapagkat sinusuri ng Espiritu ang lahat, ang kalaliman pa rin ng Diyos. At ngayon, aking mga kaibigan, hinihikayat ko kayong dalhin ang paghahayag na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Payagan kang baguhin ang iyong pag-unawa sa mga relasyon sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Hayaan ang pagyamanin ng iyong pagpapahalaga sa banal na disenyo para sa sangkatauhan. Na pinasisigla ka mo na laging hanapin ang pinakamalalim na mga layer ng kahulugan sa salita ng Diyos. Sapagkat ang Biblia ay hindi lamang isang libro ng mga sinaunang kwento o mga panuntunan sa moral. Ito ay ang buhay na paghahayag ng isang mapagmahal na Diyos na patuloy na nakikipag-usap sa kanyang bayan ngayon. Tulad ng sinabi ng Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at epektibo, at ngayon naranasan natin ang katotohanan na iyon ng unang kamay. Naway patuloy na buksan ng Diyos ang ating mga mata at puso sa mga kababalaghan ng kanyang salita at bigyan tayo ng karunungan at ang halaga upang mabuhay alinsunod sa kanilang orihinal na disenyo para sa ating buhay at relasyon. At kung ano ang pagpalain ng Panginoon ng sagana habang patuloy mong galugarin ang hindi masasayang kayamanan ng iyong banal na salita, hindi ba kamangha? Mangha kung paano ang isang masamang salita na isinalin ay maaaring ganap na baguhin ang ating pag-unawa sa plano ng Diyos? Ngayon alam mo na ang katotohanan tungkol sa salitang tsela. Paano binabago nito ang iyong pananaw sa mga relasyon sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan ayon sa banal na disenyo? Gusto kong malaman ang iyong opinyon. Nagulat ba sa iyo ang paghahayag ng Biblia na ito? O alam mo ba ang lihim na ito na nakatago sa teksto ng Hebreo? Iwanan mo sa akin ang iyong puna sa ibaba at ibahagi kung paano nakakaapekto ang katotohanan na ito sa iyong pananampalataya. Kung pinagpala ka ng video na ito, siguraduhin na gusto mo. Ibahagi ito sa isang taong kailangang makinig sa pagpapalaya ng katotohanan na ito. At mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga paghahayag sa Biblia na magbabago sa iyong pag-unawa sa salita ng Diyos. At huwag makaligtaan ang aming susunod na video kung saan ibubunyag namin ang isa pang nakakagulat na lihim na Biblia na lilitaw dito sa screen. Ang pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang salita ay palaging humahantong sa atin upang matuklasan ang mga nakatagong kayamanan na nagpayaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Hanggang sa susunod mga kaibigan, nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay makasama kayong lahat. Ako ay isang balangkas at narito ako upang matulungan kang matuklasan ang pagbabago ng katotohanan ng Biblia.